Ayan, Myla, ha? Fully paid na ang tuition fee mo para sa susunod na semester. Naibili ka na rin ang libro ng Ate Isabel mo. Uy, Myla, kanina ka pa tahimik. Tsaka, may bala ka bang kumain? Kaupo ka lang dyan, di mo ginagalaw yung pagkain mo. Sinungaling. Huh? Ano sabi mo? Teka lang, hindi kita maintindihan. Sabi ko, sinungaling ka? Oh, Sabi mo, iniiwasan mo na si Fonzie. Nabasa ko yung palitan ninyo ng messages sa messenger. Madalas pa rin kayo magkita ni Fonzie. Naliligaw din ba siya sa'yo? Ano ka ba, Myla? Hindi ka ba titigil dyan sa kabaliwan mo? At saka, ano ba pakialam mo kung ligawan man ni Fonzie ang Ate Isabel mo? Pareho naman silang single. Kung nagmamahalan sila, sino ka para pigilan? Hayan! Di lumabas din ang kulay niyo, Nay Marina. Mas kinakampihan niyo si Ate Isabel kasi siya ang ATM ninyo dito sa bahay. Aba, Kung hindi dahil kay Ate, hindi kayo makakapagpamanicure at pedicure. hoy, sumasagot ka sa akin? Hindi kita pinalaking pala sagot at walang galang, ha? Myla, igalang mo naman si Nay Marina. Sige, Ate, magpabida-bida ka na naman dyan. Hindi ka ba talaga titigil? Ikaw ang sisira ng pamilya natin sa ginagawa mo. Sige, Nay! Magkampihan kayong dalawa ni Ate Isabel. Wala akong kinikiligan o kinakampihan sa inyong dalawa. Sa nakikita ko ngayon, ikaw ang may problema. Palagi mo nalang pinag-iinitan ng kapatid mo. Wala namang ginagawa sa'yo. Bakit? Kung mo ba hindi ka magustuhan ng lalaking mahal mo? Bakit mo sisirain ang pamilya natin ang dahil lang sa pag-ibig mong wala namang mararating? Sakit niyo naman magsalita, Nay. Oo, masakit. Masakit ako magsalita para matauhan ka dyan sa kahibangan mo. Nay, Myla, nakikiusap ako sa inyo. Tama na. Ikaw, Ate. Sige, ipagpatuloy mo lang ang kasinungalingan mo. Makipaglandian ka kay Fonzie hanggat gusto mo. Pero ito lang ang masasabi ko. Magkalimutan na tayo bilang magkapatid! Myla, baka pwedeng mag-usap tayo. Di ka ba napapagod sa ginagawa mo? Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na yung pagiging isip bata. Hindi ko matanggap na nagsinungaling ka sa akin, Ate. Pinagkatiwalaan kita. Umasa ako na tutuparin mo yung pinangako mo sa akin na ilalakad mo ako kay Fonzie para matutunan niya ako mahalin. Pero ano ginawa mo? Wala! Maasa ka lang. Nagkakamali ka. Sinubukan kong ilakad ka kay Fonzie. Pinakiusapan ko pa siya na mahalin ka niya. Pero anong magagawa ko kung ayaw niya? At saka, huwag kang maghabol sa isang lalaking hindi nakikita ang halaga mo. Know your self-worth. Marami pang mga lalaki dyan ang pwede magmahal sa'yo. Hindi, wala na, Ate, wala na. Wala nang ibang lalaki magmamahal sa akin. Lalo na kapag nakita nilang itsura ko at kapag nalaman nilang biktima ako ng rape. Hindi ako katulad mo na may ipagmamalaki. Yung sinasabi mo self-worth, sa tingin mo, anong halaga ko? Wala na nga akong ganda at confidence. Tapos nawalan pa ako ng puri. Myla, Hindi mo alam kung ano pinagdaraan ako ngayon. alam ko. Naiintindihan naman kita eh. Kung talagang mahal mo ako bilang kapatid, hindi mo ako tatry to rin. At magsasabi ka sa akin ng totoo. Sinubukan ko namang iwasan si Fonzie pero alam mong napaka-imposible noon lalo na't bahagi na siya ng ating buhay. Simula pa lang nung mga bata pa tayo, kasama na natin siya. Kaya malabo talaga yung gusto mo. Kung talagang gusto mong mahalin ka ni Fonzie, ipakita mo sa kanya na karapat-dapat kang mahalin. Samahan mo siya palagi, respeto mga desisyon niya, at damayan mo siya kung dumaraan siya sa mga pagsubok. Imbis na magselos ka sa akin, paguhin mo na lang yung sarili mo. Hindi lang itsura mo, pati na rin yung pag-uugali mo. Kapag naramdaman niyang sincere ka sa pagmamahal mo sa kanya, matututunan ka rin niyang mahalin. Balikan
natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating dulang Mga ginintuang kasaysayan. Salamat at hinatid mo pa ako sa trabaho ko, Fancy. Wala yan. Saka lagi ko naman ginagawa ito eh. Mukhang napaaga tayo ng dating, 10 a.m. pa ang duty ko, 9:30 pa lang. May bookstore doon. Tara, samahan mo ako mag-browse. Sure. Alika, dito. Dito tayo sa magazine section. Tamang-tama. May bagong release yung mga paborito kong fashion magazines. Mahilig ka talaga sa fashion, no? Para namang hindi mo ako kilala. Alam mo namang fashion is life sa akin. Kaya maraming babaeng naiinggit at nai-insecure sa akin. Yung iba gusto pa akong patayin. Uy, ano yan? Ano yung tinitingnan mong magazine? Business Guru Magazine. Pinaka-popular na magazine sa mga mayayamang negosyante. Wow. Sino yung tatlong lalaki na nasa cover? Ang sabi dito, 3 youngest Filipino billionaires. Sina Doc Antonio de las Heras, Morel Santiago, at saka Alessandro Montenegro. Obviously, kilala mo na sina de las Heras at Morel Santiago. Lagi silang laman ng news dati. Yeah. Itong si Alessandro Montenegro, parang hindi ko siya kilala. Self-made billionaire. CEO ng Deliveroo app. Oh, Technically, siyang pinakapos ko. talaga? Wow, in fairness, ang gwapo niya, ha? Malakas ang sex appeal. Parang Latino ang itsura. Mas gwapo ako dyan. Saka kung alam mo lang kung anong ugali ng lalaking yan. Ha? Kilala mo yan? Oo. Kababata ako yan. Mayabang yung lalaking yan. Alam mo kung sinong hari. Uy, huwag ka na magalit. Para sa akin, ikaw pa rin ang the best. At tama ka. Mas gwapo ka pa kesa sa lalaking yan, no? Talaga, Isabel? Oo. Alam kong mahihigitan mo ang mga yan kasi masipag ka at madiskarte. Magiging katulad ka rin nila na bilyonaryo. Salamat, Isabel. Pinalakas mo ang loob ko. Myla, napasyal ka. Bakit parang gulat na gulat ka? Ayaw mo ba ako makasama ngayon? Hindi sa ganun, pero nagulat lang talaga ako eh. Tuloy ka. Thank you. Pasensya ka na kung magulo itong condo unit ko, ha? Okay lang yon. Ay, siya nga pala. May dala akong konting beer in can at pulutan. Ha? Para naman masaya yung bonding natin dalawa. Ilan ba ang pinunta mo rito? Ang makabanding ako? Bakit? Bakit parang ayaw mo makasama ako? Kasi ang gusto mo makasama, si Ate Isabel. Tama ba? Kalimutan mo na yung sinabi ko. Manood na lang tayo ng pelikula habang nagiinuman. Medyo stress kasi ako nitong mga nagdaang araw eh. I see. Kung ganon, handa akong tanggalin ang stress na yan sa katawan mo. Tara, manood na tayo at magpakasaya ngayong gabi. Isabel, nakita mo ba si Myla? Hindi po. Bakit, Nay? Wala po ba siya sa kwarto niya? Tinignan ko na doon. Wala eh. Baka umalis po at hindi lang nagpaalam sa inyo. Ay, saan naman kaya pumuntang babaeng yun? Huwag naman sana siyang mapahamak sa mga pinaggagawa niya.
Ayoko na, Myla. Marami na akong nainom. Okay lang yan. Dito naman tayo sa condo unit mo. Kaya kahit malasing ka ng todo, walang mangyayari masama sa'yo. Pagod na ako. Ikaw, di ka pa uwi. 2:00 na ng madaling araw. Delikado kung uuwi pa ako sa bahay namin. Dito na lang ako magpapalipas ng gabi. Pwede ba? Sige. Doon ko na matulog sa kwarto ko. Ayaw magala. Nilinis ko yun. Nayos ko kanina. Ikaw, saan ka matutulog? Ko? Dito na lang ako sa sopa. Di ko na maigal ang buong katawan ko. Sobrang alagingan eh. Tutulog na ako. Night. Fancy? Ba't mo ko nalikan? Saan ang ginagawa mo? Bakit mo ko nubaran? Basta. Hayaan mo na ako. Totoo talaga yung kasabihan, kapag may alak, may balak. May pakiusap. Please, huwag mong gawin yan. Please. Sige na. Hayaan mo na ako sa gusto. Wag. Hindi. Hayaan mo na yan. Mawawala yung stress mo. Huwag mo kong halikan sa dibdib. Nakikilid ako sa labi mo. Mamala, huwag dyan. Huwag dyan. Hayaan mo paligayahan kita, Fonzie. Kahit ngayong kapila. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito pa rin sa ating durang mga ginintuang kasaysayan. Myla, nasa ka na? Hi, I'm here. Breakfast is ready. Oh, ka na tumayo nga. Dadaling ko na lang dyan ng pagkain at kape mo. Ayan. Myla? Kung nagugulahan ka pa rin sa nangyari sa atin kagabi? Yes. We made love. Tatawa nga ako sa'yo kagabi. Kasi grabe kang makaungon. Nagtarik tayo ng walang protection? Tingin ko naman walang problema doon. Pareho naman tayo nasa tamang edad na. Pero baka magbunga yung ginawa natin. So what? Ayaw mo nun? Magkakaanak tayo? Siguro naman pananagutan mo ko. Ha? Pinlano mo ba ito para pikutin ako? Fonzie, huwag ka sana magalit sa akin. Sinamantala mong pagkakataong mahina ako at nasa espiritu ng alak. Alam kong gusto mo rin yung ginawa ko. Ganun ka na ba kadesperado sa akin? Oh yes, Fonzie. Kasi mahal na mahal kita. Aaminin ko, I'm so obsessed with you. Ayan, naipagtapat ko na ang lahat. Sorry. Pero kahit na may nangyari sa atin, hindi pa rin nun madidiktahan ang puso ko. Si Isabel pa rin ang mahal ko. Isabel! Isabel! Puro ka na lang Isabel! Ako ang kasama mo ngayon, pero nasa ibang babae pa rin ang atensyon mo! Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo sa akin. Oo, mahal kita. Pero bilang kaibigan lang. Kaya nakikiusap na ako sa iyo, tama na. Tigilan mo na ako. Bakit ka bumangon? Hindi mo ba kakainin itong almusal na hinanda ko para sa'yo? Kung hindi ka aalis dito sa condo unit ko, ako
ako na lang munang aalis. Fonzie, no, bumalik ka dito. Fonzie! 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 Oh, Diyos ko. Nasaan na si Myla? Bakit hindi pa rin umuwi hanggang ngayon? Baka mamaya may nangyari ng masama sa anak-anakan ko. Nay? Nag-text po sa akin si Fonzie. Oh. Sabi niya, doon daw sa kondo niya nagpalipas ng gabi si Myla. Ano? Halintik na batang yun. Kaya babaeng tao natutulog sa bahay ng lalaki. Ano na lang ang iisipin sa kanya ng tao kapag nagkataon? Ay, nako. Kahit kailan ang tigas talaga ng ulo niyang kapatid mo, Isabel. Huwag na kayong magalit kay Myla, Nay. Pag-uwi na lang niya, kausapin niyo siya ng masinsinan. Tsaka, nasa hustong gulang na siya. Alam na niya ang ginagawa niya. Aalis na ako, Myla, para maghanap buhay. Fonzie, Kapag aalis ka na, huwag mong kalimutang ilak ang pinto. Yung susi, andun sa ibabaw ng drawer malapit sa rep. Sige, alis na ako. Fonzie, Fonzie, sandali lang. Fonzie! Ah! Valentin Alfonso! Bakit hindi mo ako makuha ang mahalin? Ano pa bang gusto mong gawin ko para mahalin mo lang ako? Ngayong may nangyari sa atin, sa palagay mo hahayaan pa kitang mapunta kay Ate Isabel? No! Nagkakamali ka, Fonzie. Kahit na magpanggap pa akong nabuntis mo, ang gagawin ko! Mapasa akin ka lang! Magtagumpay kaya si Myla sa binabalak niya laban kay Fonzie. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating Marla! Uy, Crisel! Buti naman at maagang dating mo. Congrats nga pala sa inyo ni Balong kasi magkakaanak na kayo. Hoy, matagal din namin hinintay ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi tinupad na rin niya yung kahilingan namin mag-asawa. Dala mo ba yung kagagamit mo palang na pregnancy test? Oo naman. Ito ko yan, Kita mo? Dalawang linya. Ang ibig sabihin niyan, talagang positive ako. Kunin mo na, Ay, salamat, Crisel, ha? Teka, pala, anong gagawin mo dyan sa pregnancy test na ginamit ko? Wala lang. May gagawin lang akong palabas. Isabel, nakita mo ba si Myla? Umalis po siya kanina. Sabi niya sa akin may pupuntahan lang siyang kaibigan. Ano ba yung kapatid mo? Alis nang hindi nagpapaalam sa akin. Pagpasensyahan niyo na po si Myla, Nay. Ilang beses ko nang ginawa yun, anak. Pero patuloy niya akong binabaliwala. Bakit? Dahil ba sa hindi niyo ako tunay na ina? Kaya ganitong pagtrato niyo sa akin? Nay, alam niyo naman pong mahal na mahal namin kayo. Huwag na po kayong magtampo kung hindi nakapagpaalam sa inyo si Myla. Ayan, may tao sa labas. Baka si Myla na po yan. Ako nang magbubukas.
Myla! O saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Oh, huwag nga kayong OA dyan, Nay Marina. Diyan lang ako pumunta sa mga kaibigan ko. At saka isang oras na naman ako nawala eh. Kahit na. Huwag mo pa rin kalimutang magpaalam sa akin. Eh, nagpaalam naman ako kay Ate Isabel bago ako umalis kanina. Ate Isabel, sinabi mo ba kay nanay yung sinabi ko sa'yo kanina? Oo. Oh, Pero Myla, mas mainam siguro na magpaalam ka rin kay Nanay Marina para hindi siya mag-alala sa'yo. Oh, alika, pasok na muna. Myla, pasensya ka na ha. Kung madalas akong naghihigpit sa inyong dalawa ng ate mo. Kasi ayokong maulit yung nangyari sa'yo dati. huwag niyo na pong ipaalala sa akin yun. Sobrang ako naaawa sa sarili ko kapag bumabalik yung bangungot na yun sa buhay ko. Basta, mangako ka sa akin na hindi mo na uulitin ang hindi magpapaalam sa akin. Sige po, Nay. Hindi na po mauulit. Oh, Myla, bakit hindi ka pa kumakain? May sakit ka ba? Hindi po maayos ang pakiramdam ko eh. Ha? Palagi po ako nahihilo. At saka, hindi ko gusto yung amoy ng mga pagkain. Kapag pinilit ko namang kumain, sinusuka ko lang din. Nay, ano po kaya ito? Huwag ka mag-alala. May pera pa ako natatago. Papacheck up kita sa doktor. Eh, hindi na kailangan, ate. Ipunin mo na lang yung pera mo. Anak, sigurado ka? Mabuti pang magpa-check up ka na sa doktor para malaman natin kung ano ang sakit kayo mo. mag-alala sa akin. Kaya ko ito. Isang tableta lang ng paracetamol ang katapat nito. Tapos na akong kumain. Nay, bagong dyaryo po ba itong nasa ibabaw ng lagayan na bigas? Oo, Isabel. Binili ko kaninang umaga kasi titingnan ko yung resulta ng loto kagabi. Hindi ko pa nababasa yan. Basahin ko po muna habang kumakain pa kayo, ha? Nay, Oh, kilala niyo to si Don Justino Tantoco Diamante? Yung may-ari ng Diamante International? oo. Madalas kong ang nababasang pangalan niya sa dyaryo. Sabi dito sa isang article, hinahanap daw ni Don Justino yung nawawala niyang anak. Ano? Patingin nga ng dyaryo. Ito po. Ang sabi pa dyan, kapag hindi daw nahanap yung anak ni Don Justino, ipapamana niyang lahat ng ari-arian niya sa business partner niyang si Doña Cleopatra Montenegro. Nay, ayos na ba kayo? Bakit parang bigla kayo namutla? Ha? Wala. Wala ito. Pero sino kaya yung nawawalang anak ni Don Justino Diamante? Swerte naman siguro ng taong yun. Sana ako na lang yung anak niya. Gusto kong maranasan maging mayaman. At gusto kong maranasan na tinitingala at kinaiinggitan ako ng mga tao. Siguro, hindi na nila ako tutuksuhin o ikukumpara sa kahit na sino dyan. At sigurado akong mamahalin na ako ni Fonzie. Tama na yan, Myla. Kahit anong gawin mo, hindi mangyayari yan. Hindi ka anak ni Don Justino. Nay naman, ang pangit yung kabanding. Eh wala namang masama kung mangarap ako na maging anak ni Don Justino. Para kasing naiinsulto ako sa ginagawa mo. Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginawa ko para sa pamilya natin? Ay, naku, Nay. Naku, ha, wala ang panahon sa mga kadramangang ganyan. Myla, alam mo, hindi ka man anak ni Don Justino, pero kaya mo ring maging mayamang tulad niya. Basta, magsumikap ka lang sa buhay. Mag-aral kang mabuti para madali mong maabot ang pangarap mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Iho, Ma, saan ka pupunta? of course, sa office. I have an urgent meeting. Ipa-reschedule, ipa-cancel mo ng lahat ng appointment mo ngayong araw. Meron tayong mas mahalagang pupuntahan. Ma, hindi ko pwedeng ipare-sked or ipa-cancel yun. Mga potential investors ko mga yun. Alessandro, pinapupunta tayo ngayon ni Don Justino sa kanyang mansyon. At ang sabi ng kanyang assistant na si Nathaniel, pag-uusapan daw ang tungkol sa last will and testament ng aking kaibigan. So, kailangan ba talaga ako dyan? Of course! Kailangan ka. I was informed by Attorney Fonseca na nagbabalak si Don Justino na ipamana sa atin ang buong Diamante Estate. At kasama daw ng kumpanya niyang Diamante International. Alessandro, kailangan natin magsip-sip kay Justino. Mas malaking pera at opportunities ang naghihintay sa atin kapag napasa atin na ang buong Diamante Estate. Okay, nandun na tayo, Ma. Pero kailangan ako ng aking company ngayong araw. Baka hahabol na lang ako after the meeting. Mas uunahin mo pa yung kumpanya mo kaysa sa Diamante International? Anak, yung kinikita ng delivery mo, di hamak na barya lang kumpara sa kinikita ng pinakamalaking jewelry company sa buong Asia. Mag-isip-isip ka nga. Besides, mas titingalain ka kung ikaw ang magiging CEO ng Diamante International in the future. My decision is final, Ma. I need to go. But I'll try to catch up later. Didiretso na ako sa Diamante Mansion after the meeting. Giancarlos, pasaan na ba si Justino? What time siya pupunta rito sa conference room? Huwag kang mainip, Cleopatra. Alam mo namang matanda na at may sakit si Donostino. Kaya mabagal siyang kumilos. Saka huwag kang excited na pag-ahalatang uhaw na uhaw ka sa kayamanan ng kliyente ko. Ha? Pwede ba? Huwag kang magmalinis dyan. Kahit di naman siguro ikaw. Naghahangad na maambunan ng kayamanan ni Justino. Ama? Alessandro, tama-tama ang dating mo. Wala pa si Justino. Maupo ka rito sa tabi ko, anak. Okay. Attorney Fonseca. Nice to meet you again, Alessandro Montenegro. So, how's your company? Okay naman. I just closed a deal with my potential investors. That's good. Attorney Fonseca, Doña Cleopatra, nandito na po si Don Justino. Cleopatra, Alessandro, Attorney Fonseca, my apologies kung pinaghintay ko kayo na matagal. Oh, it's okay, Justino. Naiintindihan ka naman namin ni Alessandro. At saka, hindi ka na iba sa amin. Para ka na rin naming kapamilya. Thank you very much, Cleopatra. Anyway, kaya ako kayo ipinatawag ni Alessandro para sabihin sa inyo ang plano ko for the next few months. Matanda na ako. Nangihina na ang buong katawan ko. Anumang oras, pwede akong kunin ni kamatayan. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang maayos ang lahat. Lalo na kung kanino mapupunta ang lahat ng aking ari-arian. So, ano, Justino? Kami ba ang magiging tagapagmana mo? Kayong apat na nandito. Ikaw, Cleopatra, Alessandro, Giancarlos. Kasama ka, Nathaniel. Po? Talaga po? Don Justino? Kasama ako? Yes, Nathaniel. Isinama kita dahil hindi matatawaran ang serbisyo mo sa akin. Pero, Donostino, ang akala ko... Nagbago ang isip ko, Giancarlos. I decided na kayong apat ang maghahati-hati sa 30% ng lahat ng aking kayamanan. Yun ay kung mahanap ko ang aking nawawalang anak kay Mayela Elizondo. Siya kasing nakatakdang magmana ng 70% ng aking kayamanan. Kasama na ang Diamante Estate.
Paano kung hindi mo na matagpuan ang nawawala mong anak? Nagtakda ako ng deadline sa paghanap sa aking anak. 3 months. Kapag hindi ko siya natagpuan sa loob ng 3 buwan, paghahatian nyo ng 4 ang 100% of my estate. Meaning, dig to 25% kayo. What can you say, Cleopatra? Alessandro? Giancarlos? I'm okay with it. Thank you, Don Ostino, for giving us your trust. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo bibiguin ni Mama. Kayo rin ng mama mo ang inaasahan kong magta-take over sa Diamante International. Sakaling mawala na ako. Oh, come on, Ostino. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hahaba pa ang buhay mo. Makakasama ka pa namin ng matagal. Sana nga, Cleopatra. Sana nga. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bullshit! That's a big bullshit! Ma, nakapag-decide na si Don Ostino. Hindi na masama ang 30% sakaling makita niya ang kanyang nawawalang anak. Pero apat tayo maghahati sa 30%. That's 7.5% for each of us. Hindi ako papayag. Ang laki ng hirap ko sa Diamante International. Tapos, ganong karabot lang ang mapupunta sa atin. Tapos, si Nathaniel, ang muchachong wala namang dapat maging papel. Mabibigyan din ang parte sa kayamanan ni Justino. No way, Alessandro. Ma, bakit pa masyado kayong naghahangad sa kayamanan ni Don Ostino? Malaking kayamanan ang pinag-uusapan dito, Alessandro. His total net worth is $15.7 billion. At hindi lang yun. Matagal ko nang hinahangad na makuha yung Diamante Collection na minana pa ni Justino sa stepmother niya si Doña Flora Brasa Diamante. Flor Diamante Collection, ma? Collection niyo ng mga mamahaling alahas. Mga diamante at tuneladang ginto. Anak, nagkakahalaga yun ng bilyong-bilyong dolyares. Ayoko 7.5% lang ang mapunta sa akin. I want more! I deserve more! May plano na po ba kayo, Mama? Pues, pipigilan kong mahanap ni Justino na nawawala niya anak. At kung kailangan patayin ng taong yun, gagawin ko. I'll do everything. Kahit na isang lako pa ang kaluluwa ko kay Satanas. Mapunta lamang sa ating dalawa ang lahat ng kayamanan ni Justino. Kailangan mapaniwala ko sina Nanay Marina, Ate Isabel at Fonzie na buntis ako. Hawak ko ngayon ang pregnancy test kit na kinuha ko kay Crizel. Ang kailangan ko na lang, magandang acting. Myla! Tapos ka na bang magbanyo? Ako naman ang susunod. Anak! Ano ba yun? Papansin ko kanina ka pa nagtutuwal dyan. Buksan mo itong pinto. Nakausapin kita. Myla, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka pa. Huwag kaya magagalit sa akin na yun. Ha? Eto, tingnan niyo. Pregnancy test kit yan ha. May 2 linya. Positive ito eh. Buntis ka, Myla? Ha? Opo, Inay. Buntis mo ako. Sinong nakabuntis sa'yo? Ha? Sabihin mo sa akin. Si Fonzie po. Siya po ang
kaya ni Myla si Marina, Isabel at Fonzie sa kanyang kasinungalingan? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Susan Robles, Junel Benam, Mga ginintuang kasaysayan. Oh, bakit ganyan ka kumakatitig sa akin, Ate Isabel? Hindi lang kasi ako makapaniwala na magpapakababa ka ng husto para mapikot mo lang si Fonzie. Wala ka na dun. At saka hindi ko siya pinwersa. Ginusto namin pareho na magsiping nung gabing yun. Bakit? Naiingit ka ba sa amin ni Fonzie? Sa totoo lang, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo o maaawa. Sana lang talaga panagutan ka ni Fonzie na bukal sa kanyang kalooban. Hindi ko siya pipilitin na panagutan ka, lalo na kung hindi ka naman niya talaga mahal. Matututuhan niya rin ako mahalin, ate. Sandali lang. Nandyan na. Fonzie, tuloy ka. Maupo ka dun sa sofa at marami tayong pag-uusapan. Opo. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Tungkol sa pagdadalang tao ni Myla. Ikaw ang sinasabi niyang nakabuntis. Ha? Fonzie, pasensya ka na, ha? Kung nilagay kita sa ganitong problema. Pero totoo yung sinasabi ni Nanay Marina. Buntis ako. Ito pang katibayan na positive ako. Positive ka ang pregnancy test mo. Diretso ang tanong, Fonzie. Kaya mo bang panagutan si Myla? Handa mo ba siyang pakasalan para sa magiging anak ninyo? Myla, totoo ba talagang buntis ka? Ano ba yan? Pinagdududahan mo bang anak ko? Walang rason para magsinungaling si Myla sa totoong kalagayan niya. Ano, Fonzie? Handa mo bang pakasalan ng kapatid ko? Isabel, Fonzie, nakikiusap ako sa'yo. Para sa magiging anak natin. Pakasalan mo ko. Hindi ko maaatim na lumaking bastardo ang anak natin. Gusto ko may makagisnan siyang ama at magkakamalay siyang buo ang pamilya natin. Myla, Pinapangako ko naman sa'yo na magiging mabuting asawa ako. Hindi kita pababayaan. Paglilingkuran kita ng tapat. Mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Pakiusap, Fonzie. Mahalin mo ko at pakasalan para sa kinabukasan ng ating anak. Oh, anong desisyon mo, Fonzie? oh, Pakakasalan mo ba tong anak ko? Ha? Sumagot ka. opo, Aling Marina. Myla, pananagutan ko ang magiging anak natin. Pakakasalan kita. Fonzie, bago ka umalis, gusto ko magpasalamat sa iyo kasi hindi ka tumakas sa responsibilidad mo kay Myla. Alam mo na, pasubo lang ako, Isabel. Hindi ko alam kung makakaya kong panindigan itong naging desisyon ko.
Hindi naman mahirap mahalin ng kapatid ko. Subukan mo pa rin ibigay sa kanya ang puso't atensyon mo. Naniniwala akong magiging mabuti siyang asawa sa'yo. Kasi mahal na mahal ka niya. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang pinangarap kong makasama habang buhay. Pakiusap. Kalimutan mo na ako. Tatapatin na kita. Hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal na binibigay sa'yo ni Myla. Hindi ako pambahay na asawa. At wala sa plano ko ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Hindi ka rin magiging masaya sa piling ko. Matagal na kitang kilala, Isabel. At alam ko hindi ganong klaseng babae ka. Alam ko magiging masaya ako sa'yo. Tama na, Fonzie. Panindigan mo na yung pangako mo para sa kapatid ko. Huwag mo sanang biguin si Nanay Marina. Pinagkatiwalaan ka niya sa mahabang panahon, itinuring ka rin niyang parang tunay na anak. Huwag mo sirain yun. Isabel, Ayokong bigyan ng sama ng loob si Myla. Lalo pat nagdadalang tao siya. Kaya ito nang huli nating pag-uusap. Please, huwag mo na akong guguluhin at mag-focus ka na lang sa kapatid ko. Matututunan mo rin siyang mahalin, Fonzie. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mukhang masaya ang kapatid ko ngayon, ah. Talagang masaya ako, Ate Isabel. Nagkausap na kasi si Nanay Marina at ang mama ni Fonzie. Formal na silang namanikan kanina. Mabuti naman kung ganon. Ate, thank you pala kasi tumutulong ka sa gastusin sa nalalapit naming kasal. Alam mo namang gusto ko maging masaya ang special day ng kapatid ko. Kailangan maging memorable at masaya ang kasal nyo. Kaya eto, ginagawa ko ang lahat para makatulong. Ay, siya nga pala. Ako na ang sasagot sa wedding gown mo. Ay, may nakausap na ako. Pupuntahan natin siya bukas para sa fitting. Excited na ako, Ate Isabel. Kung mahaba nga lang sana ang preparation natin, gagawin kong engrande ang kasal nyo. At sa simbahan pa. Kaso, gusto mo maikasalagad kayo ni Fonzie sa loob ng 1.5 buwan. Okay lang sa akin kahit civil wedding lang kami. Ang importante, may kasal lang kami. Hindi na ako makakapaghintay ng matagal. Ay, kung yan ang desisyon niyo ni Fonzie, susuportahan namin kayo. Ate, matagal na kitang inoobserbahan sa tuwing dumadalaw si Fonzie sa bahay. Halatang iniiwasan mo siya. Na-appreciate ko yung ginagawa mo, ate. Tama lang na lumayo ka kay Fonzie para sa akin lang nakafocus ang attention niya. Myla, Nay? nandito ang fiancé mo. Myla, kumusta ka na? At ang anak natin? Heto, ayos lang. Pero masaya kami kasi dumalaw ka. Siya nga pala. Ibinili kita ng pinaglilihan mong prutas. Tulad itong mansanas at melon. Nay, iwanan na natin sila. Myla, Fonzie. Maiwan muna namin kayo ni Isabel, ha? At maghahanda pa kami ng pananghalian. Sige po, Inay Marina. Pwede ba akong tumuloy, Isabel? Ito, Nay. dinala ko na rin yung pananghalian mo. Salamat ho. Kanina pa nga ako nagugutom. Alam ko, iniiwasan mo si Fonzie. Ginagawa ko po yun para kay Myla. Para hindi niya ako pagsilosan.
Pagpasensyahan mo na ang kapatid mo kung gano'n ang naging ugali niya. Pero napapansin ko, simula nung magpasya si Fonzie na panagutan ng kapatid mo, hindi ka na naging masaya. Tapatin mo nga ako, anak. Mahal mo ba si Fonzie? Nay, ang totoo, mahal ko po talaga si Fonzie. Pero, sinisikap ko pong magparaya para kay Myla. Kasi alam ko pong si Fonzie lang ang nag-iisang kaligayahan niya. At ayaw kong pati yun maagaw ko pa sa kanya. Anak. Mahal ko ang kapatid ko, Nay. Kaya kahit sarili kong kaligayahan, maging kapalit, nagpaparaya ako. Makita ko lang na masaya si Myla sa kanyang buhay. Oo, siya, tama na. Hindi ka nang umiyak. Naniniwala ako. Dadating ang panahon. Gagantimpalaan kayo ng Diyos sa lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa ating pamilya. Alam kong darating din ang panahon. Makikita mo rin ang totoo mong kaligayahan. Mal, kailangan ko nang umuwi. Uuwi ka na? May pasok pa ako sa university bukas. Bukod sa kailangan ko ring magtrabaho bilang delivery rider after school. Don't worry. Pagkatapos ng trabaho ko, datalawin uli kita. At saka konting tiis na lang. 10 days na lang, ikakasal na tayong dalawa. Kapag naiisip ko na yung papalapit nating kasal, hindi ko mapigilang ma-excite. Sige, Fonzie. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Ay, siya nga pala. Tumawag sa akin si Mama kagabi. Sabi niya, dalhin daw kita sa ospital namin. Dadalaw doon kasi yung ninang kong obstetrician. Check upin ka raw ni ninang kung healthy yung pinagbubuntis mo. Hindi, ayoko. Bakit ayaw mo? Mahal, kailangan mong ma-check up ng doktor para malaman natin kung ano ba talaga lagay ng baby natin. Pwede bang huwag mo na? Mukhang wala naman akong problema sa pagbubuntis ko eh. At saka, natatakot akong pumunta ng ospital o makakita ng doktor. Bumabalik kasi yung bangungot ko dati, Fonzie. Sana maintindihan mo. Sige. Sige. Sasabihin ko na lang kay Mama na hindi ka pwede. O, huwag mo nang isipin pa yung nakaraan mo. Baka maka-apekto pa yun sa magiging anak natin. Salamat, Fonzie. Mahal na mahal kita. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Don Ostino, ito na po yung pagkain nyo. Hard-boiled egg, yogurt with berries, at saka sliced apple with peanut butter. Plus, bottled water po. Salamat, Nathaniel. By the way, may utos ako sa iyo. Puntahan mo sa kanyang opisina si Atty. Fonseca. Ibigay mo sa kanya itong brown envelope. Pakisabi sa kanya, urgent yan. Okay po. Pupunta ko na po siya ngayon. Jen Carlos,
Ma, ano pong ginagawa niyo dito sa opisina ko? Baka may makakita sa inyo. Gusto ko lang makibalita. Kaya ako dumalaw sa'yo. Hinahanap mo ba yung nawawalang anak ni Justino? Bakit ko naman gagawin yun, Ma? Ano ko, tanga? Kasama na ako sa pamamanahan niya kapag namatay siya. Kung mahanap ko ang anak niya, 30% na kayamanan ni Don Justino ang paghati-hatian namin. Pero kapag hindi, 100% na paghati-hatian namin. Mas malaki, di ba? So, bakit ko pa sisirusuyan ang paghahanap sa nawawala niyang anak? Tama yan, anak. Tama yan. Attorney! Nathaniel! How dare you na basta-basta ka nalang pumapasok sa opisina ko? Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal ng mga magulang mo? Mukhang nag-enjoy ka dito sa opisina mo. May kausap ka ba dito? Wala naman Ha? Siya nga pala, may pinabibigay sa si Don Justino. Eto, urgent daw yan. Ilapag mo na lang dyan sa mesa. Yan lang pinunta ko, Attorney Fonseca. May iwan na kita. Sige, but next time, matuto kang kumatok sa pinto. Or else, ipapaban kita sa opisina ko. Hi, my love. Ikaw, kumusta? Crisel! Napadalaw ka. Lumalaki na yung tiyan mo, ah. Kagagaling ko lang sa clinic. Nagpa-check up ako kasi sabi ng doktor, healthy naman daw yung pinagbubuntis ko. Oy, nga pala, bukas ang kasal ni Fons, di ba? Oo, bukas na. Invited ka, ha? Oh, yeah, pupunta ako bukas. Pero didiretso na ako sa reception na sinabi mo sa akin. Ano? Hindi pa ba nakakahalata si Fonzie na nagpapanggap ka lang na buntis? Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Aba, dapat. Ngayon pa lang, mag-isip ka na ng gagawin mong palusot sa asawa mo. Sakaling mapansin nilang hindi naman lumalaki ang tiyan mo. Meron na ako naisip na katwiran kay Fonzie. Sakaling magtanong siya. Pero Myla, worried lang ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Oras na malaman ni Fonzie ang katotohanan na niloko mo lang. Crisel, pwede ba wag ka na makialam sa akin, okay? Alam kong ginagawa ko. At napaghandaan ko na ito. Basta ang importante lang sa akin ngayon, maikasal ako kay Fonzie. Myla? Ate Isabel! Kanina ka pa ba dyan? Oo. Narinig ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Ate Isabel, please. Please, huwag mo sabihin kay Fonzie ang lahat ng mga narinig mo sa amin ni Crisel. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sorry. Pero hindi ko kayang konsintihin ng mga kasinungalingan mo. Ate! Kailangan malaman ni Fonzie ang totoo. Hindi! Kasi kung pag ginawa mo yan, habang buhay kitang kasusuklaman. Huwag mo akong takutin, Myla. Wala akong pakialam kahit na habang buhay kang magalit sa akin. Basta kailangan malaman ng lahat ang ginawa mong pagpapanggap at panloloko sa amin. Matuloy pa kaya ang nakatakdang kasal ni na Myla at Fonzie? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa Nathaniel, napapansin ko, kanina ka pa walang kibo. May problema ba sa opisina kanina? Wala naman pong problema sa opisina, Don Justino. Pero, curious lang po ako eh. Gaano kayo katiwala kay Attorney Fonseca? Maraming taon nang naglilingkod si Giancarlo sa akin. At ilang beses ko nang nasubukan ang katapatan niya sa akin at sa kumpanya.
bakit mo naman naitanong? Siya rin po ba ang inutusan niyong maghanap sa nawawala ninyong anak? Oo. Twice a week siyang nagbibigay ng update sa akin. Sadly, medyo nahihirapan daw sila ng investigador niya kasi wala sa public records si Mayela Elizondo. Ganun po ba, Don Ustino? Bakit? Nagdududa ka ba sa ginagawa ni Jan Carlos? Kung gusto po ninyong mahanap ang nawawala ninyong anak, huwag niyong iasa kay Atty. Fonseca. Dahil malaki ang mawawala sa kanya, sakaling mahanap niya ang tunay ninyong anak. Actually, naisip ko na rin yan noon. Anyway, ikaw, Nathaniel, nag-i-interest ka rin ba sa kayamanan ko? No. Masaya na po ako sa natatanggap kong sahod at ibang benepisyo sa paglilingkod ko po sa inyo. Kailanman ay hindi ako magkaka-interes sa kayamanan ninyo. Katunayan, hindi ko na-expect na isasama niyo ang pangalan ko sa binubuo ninyong last will and testament. Don Ustino, with or without inheritance, mananatili ang katapatan ko sa inyo. Isabel! Nay! Ate! Ate! Nagmamahal ako sa'yo! Huwag mong gawin to. Pakiusap, ate, kung gusto mo, lumuhod pa ako sa harapan mo ngayon din. Hindi kita kayang pagtakpan sa panlolokong ginawa mo sa amin, Myla. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Pinaikot mo kami para lang makuha mo ang gusto mo. Nagawa ko lang naman to kasi ayoko mawala si Fonzie sa akin. Ikamamatay ko habang iniwan niya ako. Hindi ko kayang sikmurain. Hindi kaya ng konsensya ko na konsentin ka sa panloloko mo. Hindi lang kay Fonzie, kundi pati na rin kay Nanay Marina. Ate Isabel, please, parang awa mo na. Wala akong ibang hinangad kundi ang maging masaya ka sa buhay mo. Pero kung lulukuhin mo lang kami at paniniwalain sa mga kasinungalingan mo, mabuti pang mawala na lang sa iyo ang kaligayahan mo. Pagkatapos mapupunta sa si Fonzie? As if, hahayaan kong mangyari yon. Hindi, Ate Isabel. Kinilimutan ko na kapatid kita kapag nawala siya sa akin at dahil sa'yo! Ano ba yan? Ha? Anong kaguluhan ito? Nay! Isabel! Myla! Bakit kayo nag-aaway? Nanay, si Myla. Hindi ko kayang sabihin. Myla, binibigyan kita ng pagkakataong ipagtapat ang totoo kay Nanay Marina. Myla! Ano yung sinasabi ng Ate Isabel mo? Nay! Ha? Patawarin niyo ako. Diretsahin niyo nga ako! Ano ba yung totoo na sinasabi ng kapatid mo, Myla? Nay, Nay! Ano? Hindi po ako buntis. Ha? Nagpanggap lang po akong buntis para hindi tumanggi si Fonzie na pakasalan ako. Anong sinabi mo? Nagsinungaling ka sa aming lahat! Nay! Anong klase kang anak? Nay! Nay, nagawa ko lang yun kasi mahal na mahal ko si Fonzie. Hindi sapat na dahilan yun para lokohin mo kami! Nanay Marina. Pagkatapos ng ginawa namin kabutihan sa'yo, ito ay gaganti mo! Ang paikutin kami sa mga kasinungalingan mo! Anong klase kang anak? Tama mo! Bitiwan mo ako, Isabel! Tuturuan ko ng leksyon ng kapatid mong walang niya! Nay, ako na nakikiusap sa inyo. Huwag niyo saktan si Myla. Tama na ho. Bukas nang nakatakdang kasal niyo ni Fonzie. Sa palagay mo, itutuloy pa niyang pagpapakasal sa'yo kapag nalaman niyang hindi ka naman totoong buntis! Ay, huwag niyo sasabihin kay Fonzie totoo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Kapag malaman ni Fonzie ang totoo. Ngayon, nasa
nasa kanya na lang kung itutuloy niya pagpapakasal sa'yo o hindi. Kung hindi ka man niya pakasalan, walang ibang dapat sisihin niya kundi yung sarili mo! Ay, wag! Kapag ginawa niyo yan, magpapakamatay ako! Sige! Sabihin niyo sa kanya ang totoo! At hindi niyo na ako maaabot ang buhay bukas! Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Myla? Isabel? Nanay Marina, may problema po ba? Ay, Ate Isabel, nagmamakaawa na ako sa inyo. Huwag niyo sasabihin kay Fonzie ang totoo. Anong huwag sabihin sa akin ang totoo? Naguguluhan na ako eh. Pwede ba diretsahin niyo na ako? Fonzie, mahal namin si Myla. Pero hindi namin siya kukonsintihin sa mga pagkakamali niya. At alam din namin karapatan mong malaman ang totoo. Hindi totoong buntis si Myla. Fonzie! Ano? Nanay Marina, bakit kayo niya lang po sinabi sa akin ito? Ngayon lang din namin nalaman ni Isabel ang sikreto ni Myla. Fonzie, Niloko mo ko, Myla. Pinaniwala mo kung puntis ka. Sama mo. Fonzie, patawarin mo ako. Sinungaling ako sa'yo. Nagawa ko lang yun kasi mahal kita. Tumigil ka! Kung talagang mahal mo ko, hindi mo gagawin sa akin ito. Pinagmukha mo kong tanga. Fonzie, sana mapatawad mong kapatid ko. Hindi, Isabel. Hindi ko kaya. Hindi, huwag ka magsalita na ganyan, Fonzie. Ituloy pa rin natin ang kasal. Walang kasalang magaganap, Nanay Marina, Isabel. Patawarin niyo ko. Pero kahit kailan, hindi ko pakakasalan ang manlolokong ito. Fonzie! Fonzie, bumalik ka dito! Fonzie! Ikaw, Ate Isabel! Kasalanan mo lahat ng ito! Kasalanan mo! Kasalanan mo! Saktan ako sa'yo! Myla, huwag na kapatid mo! Hindi mo yan! Myla! Ikaw ang dahilan kaya iniwan ako ni Fonzie! Teka, bakit ako sinisisi mo? Sino ba sa ating dalawa na sinungaling? Sino ba sa atin na nagpanggap na buntes? Hindi ba ikaw? Kaya kung may dapat magsisihin ngayon sa nangyari, walang iba kundi ikaw! Isabel, tama na, tama na. Huwag mo na patulan ang kapatid mo. Nay, matagal na po ako nagtitimpi sa babaeng yan. Nung una, nakakaya ko pa siyang unawain at kampihan. Pero dahil sa ginawa niyang panloloko sa atin ngayon, na-realize kong mukhang nagkamali yata ako ng mahalin ng taong yan. Sana nag-isip kang mabuti bago ka nagpanggap na buntis. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Myla. Sana ito na ang huling pagpapanggap na gagawin mo. Kung may naiisip kang gawin na alam mo, pagsisisihan mo rin sa huli. Pakiusap. Huwag mo nang ituloy. Kung hindi matutuloy ang kasal natin bukas, Fonzie, mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Wala nang silbi ang buhay ko kung hindi kita makakasama ng habang buhay. Myla! Myla, huwag mong inumin yan! Huwag! Ano ba, ate?
mo dito? Iinumin mo? Sa palagay mo matatapos ang problema mo kung magpapakamatay ka? Hindi! Hindi, Myla! Nagkakamali ka! Gusto ko na magpakamatay kasi hindi ko na kaya itong kirot na nararamdaman ko. Myla, tama na. Nasasaktan na kami ni Nanay Marina sa ginagawa mo. Bakit? Bakit ganon, Ate Isabel? Puro kamalasa na lang ang dumarating sa buhay ko. Ipinanganak na ba ako para umiyak at magdusa na ganito? Pagod na ako! Myla. Hindi ko na kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kung puno man ng pagsubok ang buhay mo, nakita mo naman na palagi kaming nandito ni Nanay. Pinadamayan ka. Ako, palagi ako nandiyan sa tabi mo para ibigay sa iyong lahat ng gusto mo. Madami ting dumating na pagsubok sa akin, Myla. Pero hindi ako sumuko. Kasi iniisip ko kayo ni Nanay. Kaya ikaw, huwag ka rin sumuko, ha? Isipin mong pamilya mo. Isipin mo kami. Dahil kapag nawala ka, kami ang higit na masasaktan. Kasi mahal ka namin. Hindi pa katapusan ng mundo para sa'yo. Marami ka pang pwedeng gawin. Kaya pakiusap, huwag mo nang uulitin na magtatangka kang magpakamatay. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami ni Nanay para damayan ka. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mag-iisang oras nang walang pumapasok na client dito sa Diamante Jewelry Store. Sabagay, kung pumapasok lang naman dito yung mga mayayaman. Ang gaganda ng mga alahas dito sa store. Di bale, kapag yumaman ako, bibiling ko ang lahat ng mga to. Ibibili ko rin si Nanay at si Myla. Bagay sa yung mga alahas na yan. Good morning po, sir. Good Teka, morning. parang nakita ko na kayo. Alessandro Montenegro, CEO and President ng Shopping at Delivery Mo Courier Service. Ay, opo! Opo, tama. Nakita ko nga kayo sa isang cover sa magazine. So you're Isabel? Yes, sir. How may I help you, sir? I'm interested with that necklace sa likuran mo. Saan po? Ito? No, the other one with emerald gemstones. Oh, Yan. ito, sir. Yan. Wait lang po. Ilalabas ko lang ho. Ayan. Okay. Ito na po, sir. Oh. 14.8 karat, natural green, emerald, and diamond. 18K yellow gold luxury dangle necklace for women. Bagay na bagay po ito sa asawa o sa girlfriend nyo, sir. Single pa ako. Actually, I'm planning to give this to my mother. Oh. Birthday kasi niya sa susunod na linggo. At mahilig siya sa mga alahas. Ay, kung ganun, tamang-tama po pala ito sa mama nyo, sir. Okay, I'll take that. Sana lang magustuhan niyang regalo ko sa kanya. Don't worry, sir. I'm sure magugustuhan ho ito ng mama nyo. Ang ganda-ganda po eh. You know what? Ikaw yung tipo ng babae na may natural elegance. Hindi nagkamali ang Diamante International sa pag-hire sa'yo bilang jewelry sales associate. Thank you po, sir.
Happy birthday, Ma. Here, I have something for you. Oh, thank you, son. Ano kaya ang laman itong elegant-looking bags na binigay mo sa akin? Bakit hindi na buksan? Okay, I'll open it. Wow! What a magnificent dangle A necklace! gold dangle necklace with green emeralds and diamonds. Fit for a queen. Oh, I really appreciate your gift. I'll wear this sa mga susunod nating gatherings. Anyway, 1 month na lang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ni Justino ang kanyang nawawalang anak. Well, I guess, para sa atin talaga yung kalahati ng lahat ng mga kayamanan ng mga diamante. Gusto kong pamunuan ng Diamante International balang araw. My son, palagi mong tatandaan na ikaw ang nakatakdang maging CEO and President ng Diamante International. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin na natin walang makakahadlang sa mga plano natin. At isa na doon, ang masigurong walang lilitaw na anak ni Justino Diamante. So, what are your plans? Sakaling mang mayroon lumitaw, I'll make sure na pagsisisihan niya ang pagpasok sa mundo ng mga diamante. Kung kinakailangan patayin siya, I'll do whatever it takes. Masiguro ko lang ang future nating dalawa. Mahanap pa kaya ni Don Justino ang kanyang nawawalang anak? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay Isabel, hindi pa ba bumababa ang kapatid mo? Bago po ako bumaba, tsinay ko po muna si Myla, Nay. Nakita ko natutulog na. Napagod siya sa kakaiyak kagabi. Naaawa po ako kay Myla. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Lalo pat nung isang araw sanang kasal niya. Pag nandito ka sa bahay, ha, lagi mong babantayan ang kapatid mo. Baka mamaya ulitin na naman niyang mag-suicide. Kaya nga po kahapon, nag-file ako ng 1-week vacation leave para masubaybayan ko si Myla. Sana makarecover na po siya. Sana nga. Sana matapos na itong pagsubok sa pamilya natin. Myla, gising ka na ba? Papasok ako sa loob. Anak. Ay, Diyos ko. Ano bang itsura mo? Napapabayaan mo na yung sarili, oh. Tingnan mo't nangangalumata ka na. At saka namamaos yung boses mo. Pagod na ang mata ko sa kakaiyak. Naku, Manid na yung katawan ko sa sakit. Sa totoo lang, parang naghihintay na lang ako magkamatay. Diyos ko. Natatakot naman ako dyan sa sinasabi mo. Anak, pakiusap. Tigilan mo na yan. Sige na, bumangon ka na sa kama mo. Maligo ka. Ayusin mo yung sarili mo. At kalimutan mo na si Fonzie at lahat ng masasakit na alaala mo. Kaya mong ibaling sa iba ang iyong atensyon. Nay, gising na po ba si Myla? Oo, Isabel. Myla, maligo ka na't magbihis ng damit. Pupunta tayo ng mall ngayon.
Ano naman ang gagawin natin dun? Manonood tayo ng sine. Ibibili kita ng mga damit, makeup, lahat ng gusto mo. At saka, mamamasyal din tayo para mabawasan ang lungkot at pag-aalala mo. Sige na, Myla. Sumama ka na sa ate Isabel mo. Mag-enjoy kayong dalawa. Sige, Ate Isabel. Sasama ako sa'yo. Malakas kang kumain ngayon, ha? Mabuti yan. Para naman makabawi ka sa ilang araw na fasting na ginawa mo. Sa totoo lang, ate, ngayon lang ulit ako naging masaya pagkatapos na hindi matuloy ang kasal namin ni Fonzie. Pero, yun nga lang, hindi ko na siya makontak ngayon. Pagkatapos, sinubukan ko siyang puntahan sa kondo niya, pero wala na siya dun. Ikaw, ate, nakukontak mo pa ba si Fonzie? Hindi. Hindi ko na rin siya makontak. Pala na siya sa buhay niya. Ay, teka nga pala. Ayos na ba sa'yo yung mga pinamili nating damit? Oo, ate. Ayos na to sa akin. Ang dami mo nang binili sa akin eh. Buti hindi ka naubusan ng pera. Sa bagay, malaki nga pala yung sweldo mo dun sa Diamante. Oo nga. Ay, siya nga pala. Magsisimula na ulit ang klase sa susunod na buwan. Ano, gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Huwag mong alalahanin yung tuition fee kasi meron na akong pambayad. Ano sa tingin mo? Sige, ate. Ikaw ang bahala. Namimiss ko na rin pumasok sa eskwelahan eh at ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Ikaw, ate Isabel, kailan ka magpapatuloy ng pag-aaral mo? Saka na lang siguro ako. Maganda naman yung trabaho ko. Kumikita ako ng malaki sa online selling. Ikaw na muna ang pagtatapusin ko. Okay. Pagkatapos natin kumain, pupunta tayo dun sa beauty store. Bumili ka ng mga gusto mong makeup at pampaganda. Tapos, bili din natin ng pasalubong si Nanay Marina sa grocery. Sige, ate Isabel. Ay, thank you Mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Ano ka ba? Siyempre, mahal kita. Kapatid kita eh. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Oy, Myla, kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba hinihika sa paglilinis ng iyong kwarto? Okay lang po ako. Nakamas naman po ko eh. Kaya hindi po ako makakalanghap ng alikabok. Oy, sige. Ay, pagkatapos mo maglinis, maligo ka agad. Para hindi mo malanghap yung mga alikabok na kumapit siya sa damit mo. Opo, Nay. Ay, siya nga po pala. Etong ilalim ng kama ninyo, linisin ko na rin po ito. Nay! Dumating na po yung delivery truck ng binili natin mga bagong aparador. Ay, sige, Isabel. Pupunta na ako dyan. Myla, ako nang maglilinis dyan sa ilalim ng kama ko. Huwag mo nang galawin. Linisin ko na rin itong ilalim ng kama ni Nanay Marina. Mukhang matatagalan na rin naman siya bago makabalik dito. Marami palang mga karton na nakatambak dito sa ilalim ng kama. Ano kaya ang mga ito? Mga lumang damit. Naku, bakit kaya hindi pa ito itapon ni Nanay Marina? Sandali. Parang may nakikita akong kahang maliit sa dulo Abutin ko nga. Ayan, nakuha ko din. Ngayon ko lang nakita tong kaha. Ano kaya ang laman nito? Mabuksan niya? Mga lumang litrato ni Nanay Marina at ni Mama. May mga sulat din na galing kay Mama bago siya namatay Sandali. Ano to? Litrato
litrato siya dito. Teka nga, isa-isahin ko nga ang mga litratong to. Puro mga litrato ni Mama. Ano to? May isang maliit na sobre dito ah. Ano kaya laman nito? Teka. Sulat? Galing kay Mama bago siya namatay. Oh, may litrato ni Mama. At kasama niya si Don Justino. Ano kaya ibig sabihin nito? Basahin ko nga itong sulat. Diyos ko. Ang sabi dito sa sulat ni Mama, ako ang nawawalang anak ni Don Justino. Ako ang kaisa-isang tagapagmana ng mga diamante. Myla, hindi ka pa kumakain. Ayos ka lang ba? Yung sarap-sarap ng pagkain na in-order ng ate mo para sa atin, Myla. Oh. Oo nga. Uy, may problema ka ba? Nay Marina, sino pa talaga yung totoo kong tatay? Alam kong alam ninyo kung sino siya. Myla, si Mayela lang ang nakakaalam ng... Ano to, Nay? Sobre? Anong laman yan? Nakita ko yan sa isa sa mga lalagyan ni Nanay Marina sa ilalim ng kanyang kama. At nung binasa ko ang sulat ni Mama, sinabi niya sa inyo, Nay, na si Don Justino Diamante ang aking ama. Diyos ko, si Don Justino talaga, Myla? Nandiyan sa sulat na yan ang impormasyon na ako ang nawawalang anak ni Don Justino. Na ako ang kaisa-isang tagapagmana ng mga diamante. Nay, totoo po ba? Myla, anak, patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa buong pagkatao. Sumunod lang ako sa utos ng iyong ina. Sumunod sa utos? Bakit naman ipagkakait ni Mama ang katotohanan sa akin kung ang aking ama pala ang makakapagbigay sana sa akin ng ginhawang matagal kong inaasam-asam? Hindi ko alam kung anong dahilan ni Mayela kung bakit kanya inilayo sa iyong ama. Pero sigurado ako, meron siyang mabigat na dahilan kaya niya ginawa yun. Nay, sa ginawa niyo sa akin ni Mama, ang daming oportunidad ang nawala sa akin. Kung sinabi niya sa akin ng maagang totoo, di sana, hindi ko naranasan yung hirap na pinagdaanan natin noon. Na sana nung bata pa lang ako, nakasuot na ako ng mamahaling sapatos at damit. Kung hindi niyo sana ako ipinagkait sa aking ama, sana buhay prinsesa ako ngayon. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang kayamanan kesa sa sarili mong pamilya? Oo, Nay! Pera ang bumubuhay sa tao. Pera ang nagbibigay ng respeto at katanyagan sa tao. Pera ang nakakapagbigay ng kasiyahan sa lahat. At saka si Don Justino ang tunay kong pamilya. Grabe ka naman magsalita, Myla. Para bang wala kaming nagawang mabuti sa buhay mo. Myla, Ang laki ng nawalang oportunidad sa akin nang dahil sa pagtatago ninyo ng sikreto. Nakapagdesisyon ako. Pupuntahan ko si Don Justino Diamante at sasabihin kong ako ang kanyang nawawalang anak. Kung ganon, iiwan mo na kami ni Nanay? Hindi ko kayo iiwan. Pero kailangan kong pumunta kay Papa dahil yun ang tama. At bilang anak ng isa sa pinakamayaman tao sa Pilipinas, may karapatan ako sa lahat ng kayamanan niya. Ako ang nag-iisa niyang eredera. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Kahit ano ang mangyari, walang makakapigil sa akin. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Diamante. How may I help you? Magandang hapon po. Nakita ko ang numero niyo sa website ng Diamante International. Tapos, dito po ako diniretso ng operator ninyo. Sir, pwede po ba makausap si Don Justino? Kasalukuyang nasa Zoom meeting si Don Justino with potential investors from Europe. May I know kung sino ang tumatawag? Ako po si Myla Flor Elizondo. Anak po ako ni Mayela Elizondo. Sir, ako po yung nawawalang anak ni Don Justino. Ha? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. At handa ko pong patunayan yun. Kung ganun, dalhin mo lahat ng documents na hawak mo na nagpapatunay na ikaw nga anak ni Don Justino. Tapos pumunta ka dito sa Diamante Estate, dito sa Calamba. I-text mo sa akin ang present address and contact numbers mo. Then, i-reply ko sa iyo ang exact address namin dito sa Calamba. Copy po, sir. Pakisabi po kay Papa. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Malapit na kami magkita. Ate Isabel, aalis ako. Pupuntahan ko si Papa sa Calamba. Pakisabi na lang kay Nanay Marina. Hindi ka ba magpapaalam ng personal sa kanya? Nasa likod bahay lang siya, naglalaba. Hindi naman na. Pipigilan lang niya ako kapag nagpaalam pa ako sa kanya. Medyo sumama ang loob ni nanay sa'yo dahil sa mga sinabi mo kahapon sa kanya. Sige na, ate. Bye. Oh. Diyos ko. Sana wag niyong pababayaang mapahamak ang kapatid ko. Sana tama ang desisyon niyang makipagkita sa totoo niyang ama. Mukhang masaya kayo ah. Ano meron? Exactly 1 week na lang before the was away the deadline. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ni Don Justino ang kanyang nawawalang anak. So it means, tayo nang magiging official na tagapagmana niya. Oh, yes, my son. Kalahati ng lahat ng pag-aari ni Don Justino mapupunta sa atin. Isn't that great? Imposible nang mahanap pa ni Don Justino ang anak niya. So, I think we should celebrate this early. Oh, yes. We will celebrate as early as now. Matutupad na rin ang pangarap ko magkaroon ng diamond tiara, courtesy of Diamante Jewelry Collection. Alessandro, brace yourself. Ma, Malapit ka ng tingalain ang buong mundo. Nasa flyover na ang bus. Malapit na kaming lumabas ng Metro Manila. Ang haba ng biyahe dahil matraffic. Pero kapag naiisip ko magiging madyaman na ako pagkatapos nito, very worth it ang pagtsatsaga at paghihintay. Hindi ko maiwasang ma-excite kapag naiisip kong mabibili ko ng lahat ng gustuhin ko. Even Fonzie. Alam kong babalik siya sa akin. Oras na malaman niya ako ang tagapagmana ni Don Justino. Bakit ano nangyayari? Wala niya ganun pwede. Basta! Makaligtas pa kaya si Myla sa trahedyang yon? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating